Magandang hapon po ulit sa inyo. Ito po si John Javier. Mag-aanyaya ulit. Ngayon makita nyo ba yung ating COVID ngayon? Anyway, shoutout muna tayo kay Adrian. Yeah. Ganda ng kwentuhan namin ni Adrian tungkol sa technology. Katapos kay Elmer Francisco natin tinataas ng antas ng ating transportasyon. Yan. Okay, kamusta po sa abroad? At kamusta po yung doon sa isang ating nakikinig sa Caloocan? Ayun. Anyway, yung ating COVID umabot ng 300,000 plus na. No? Kung sana kung pwedeng konting ingat-ingat. No? Ako'y talagang namamangha doon sa mga ating frontliners. Iba talaga kasi mga frontliners. Palakpakan na po natin mga frontliners. Ayun. Ngayon bigyan natin po ng konting diin yung ating mga katulad po yung mga, alam mo, frontliner din natin ang mga umahakot ng ating basura. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Di ba? Yung mga yun, kung tutusin, yung mga maraming disgrasya o mikrobyo yung ginagawa nila. Pero masaya naman sila. No? Kaya ako kahit pa 5 piso, pa 10 piso, may nagbibigay po sa kanila. No? Umano na po sa atin 5 piso, 10 piso, 20 pesos. Ako napupugay po sa kanila. Yan, sa mga driver ho natin, yan, maraming salamat. Mga jeepney driver. Anyway. So, ang ating pag-discuss po ngayon, ito yung konting skills ulit. Yung mga skills na natin na kung ano yung pwede natin bigyan po ng ibang klaseng panibagong antas. No? So, ano yung mga skills natin pwedeng isa-isahin? No? So, yung mga skills natin na pwede natin, meron ba kayong mga skills? O yung mga kakayahan? Para ma-develop yung araw-araw natin. Yung araw-araw natin. Siya nga pala, ako po yung nakikiusap doon sa mga nanonood. Paki-share po yung mga ating discussion para hindi lang po tayo ang nakikinabang, kundi sa mga kaibigan po natin. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Yan, anyway, doon sa mga skills po natin na pwedeng isa-isahin po natin na pwedeng natin siguro yung mga skills na pwede natin may pagmuni-muni, no? Yung para pang paunlad po ulit natin ng buhay natin. No? Ano po yung mga pwede natin i-develop na mga kaalaman? Di ba? So, tingnan natin ang oras natin. Yung oras natin parang pera. Di ba? Kung tayo ay gumagastos ng pera at minsan yung oras natin di ba sabi natin yung oras dapat parang ginto, no? Pera na rin yun, di ba? Ngayon kung ngayon po oras natin medyo nagsasabi natin para bang nawawaldas, ganun din po din ang tingin natin sa pera natin, no? Yung pera natin nawawaldas, minsan bumibili tayo kung ano-ano na hindi naman pakipakinabang. Pero
Dahil tinuturing natin ang oras ay pera, dapat gano'n din ang ginagawa natin sa oras natin. Nagtitipid tayo, 'di tipirin natin din ang oras natin, maging masinop sa oras, 'di ba? Gano'n ang ating ginagalawan ano, yung oras natin parang ginagawa natin pera. Yun isa sa mga so sa umaga pa lang anong ginagawa natin? Yung oras ba ay tanghali ng gising, usually ito pa yung sinasabi 'no? Okey, ang sabi dito, either you run the day or the day runs you. Ibig sabihin, ikaw ba nagpapatakbo ng araw na yun o yung araw ang nagpapatakbo sa'yo, 'di ba? Ikaw ba ang nagpapatakbo ng araw, 'no? Dahil ginagawa mo yung dapat o yung pinapalipas mo na yung araw na walang nangyari. Gano'n din ang pera, 'di ba? Minsan gumagastos tayo ng kung ano man lang, pero naubos na yung pera. Gano'n din ang araw. So, yun ang iisipin natin, ano yung mga gano'n na puwedeng natin baguhin. So, yung oras po is non-renewable. Kung natapos na yan, tapos na yan. Kung ano natapon na yung oras natin, natapon na. Kung wala kang oras 'no, yung oras mo niyan, yung hindi mo na ma-manage yung oras mo 'no, how can you kung ikaw yung pera mo nama-manage mo, dapat gano'n din ang buhay natin, yung oras natin nama-manage natin. Kung hindi nat kung hindi natin kaya i-manage yun 'no, dahil 'di ba minsan yung pera natin hindi marunong tayo mag-manage ng pera, gastos tayo ng gastos. Merong mga one day millionaire, 'di ba? Tinatawag na one day millionaire. Yun yung sinasabing, isang araw lang gastos lahat. Minsan nung wala pang pandemic meron akong nakikita, kaibigan ko, ah, pagdating ng Biyernes, 5:00 na, 'di ba? Yung mga 5:00, yun yung sinasabi niya, pagdating 5:00 ng Biyernes, katulad ngayon Biyernes na ngayon, 'di ba? October 2, kakatapos lang ng suweldo, meron 'yan. Ika nga, ubos-ubos biyaya. Gano'n din ang oras na din natin, inuubos-ubos sa biyaya din natin. Dahil meron tayong maraming oras, hindi, nakatiwangwang diyan, hindi na natin nagagamit. So, gamitin natin sa tama yung oras. Kasi kung hindi na, mauubos yung oras, 'no, mauubos yung oras natin. So, yeah, kung gusto natin maipaunlarin ang buhay natin, paunlarin na talaga natin yung oras kung paano natin gugulin yung oras, Hmm. So, pero importante, magkaroon ng task araw-araw. Kaya mayroon kang ginagawa araw-araw. Sabihin na natin, actually yung mga nanay natin, 'no, yung mga babae, pagdating sa bahay, walang katigil-tigilan. Una pa lang 5:00 luto na ng pagkain 'yan, agahan ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng kumain, yung ano mo naman, yung yung labahin, 'di ba? Hugasin, linis ng bahay. Hindi pa natatapos yung 10:00, nagluluto na naman ulit, 'di ba? Pagdating ng 12:00, kakain na naman, maghuhugas na naman ng pinggan. Pagdating ng 1:30, magpapahinga, tutulog ng konti o magpapahinga konti. Pagdating ng 3:00, nagpreprepare na naman 'yan, magwawalis sa labas. 4:00, mag-uumpisa na naman magluto. Kung tutuusin ang daming ginagawa.
nagugulat na lang ako yung mga full-time mom. Talagang masasabi ko, ang hirap talaga ng buhay ng full-time mom. Akala natin madali, nasa bahay lang kasi. Pero kung tutusin, ang full-time mom, mahirap pong trabaho yung ginagawa niya. Ako na lang po, sinubukan ko maglinis na araw-araw. Hindi ko po kakayanin. Kaya minsan talaga, ah, kaming dalawa lang po kami kasi ng anak ko. May schedule yung paglilinis. Hindi po yung araw-araw naglilinis kami ako. Hindi ko kakayanin po yun. Kung halimbawa, Miyerkules, Biyernes, Miyerkules, Sabado ang linis ko, Miyerkules, Sabado. Hindi ko kakayanin kasi ubos ang oras. Sa ginagawang-gawa ng araw, no? Yung ginagawa ng nanay, bilib po ako. Kaya saludo ako sa mga nanay. Di ba? Yan yung masasabi ko. Saludo ako sa mga nanay na full-time. Kaso alagaan pa niya yung anak niya. Di ba? Alagaan niya pa yung asawa niya. Pagdating niya, talagang masasabi ko, ang hirap, mahirap talaga. Ah, ngayon kung hindi mo gagawin yung dapat gawin, magpapatong-patong yung gawain. Kundi na ba, sabihin natin, araw-araw naglalaba yung nanay. Nakikita natin yan eh. Pag hindi niya ginawa ng isang araw o dalawang araw, nako, hirap na siya kasi puno-puno na ng labahin yung kanyang lalaban. So, wag na natin ubusin ng oras natin. Kung kailangan natin gawin, di gawin natin. Di ba? Yan ang magandang ano. So, okay. Number two, i- ika nga tinatawag na scheduling your energy. Ha? Ito ang problema. Gaano katagal natin ginugugol yung oras natin sa social media? Sige nga. Although, masasabi ko naman po, no? Ang social media, maganda ng social media. Wala naman problema ko doon. Pero, minsan, yung trabaho natin, kasabihin na natin, katulad kaya, yung nanay natin, no? Yung mga full-time housewife. Pag yan, nag-social media ng 1 oras, 2 oras, tapos, wala na. Di ba? Tapos na yung yung gawain niya. Nasayang na yung araw. So, make use of your time. Ika nga, para sabi niya, scheduling your energy. Siguro, walang problema ng social media. Mga iba naman, alam mo nyo, Pilipino talaga. Number one, pag when it comes to social media. Pag napaupo na yan, kukunin niya yung cellphone, social media. No? Actually, nasabi ko na po yata sa inyo, hindi tayo naka-online. We live online. Diba? Paggising mo na lang, cellphone, internet, social media. Matutulog ka na lang, social media pa rin. Nagpapahinga ka, social media. Diba? Habang ka gumagawa, nagluluto, pagkas ting! Gumagawa niya. Yung ting! Ayan. Diba? Pag sinabing ting, yung ting. Diba? Social media, messenger. Oh, diba? Yun yun. Yun lang. Titingnan na yung social media, ganyan-ganyan. So, malaking bagay ho yung oras. Kung paano natin i-save yung energy natin, yun doon sa oras na dapat natin ibigay, iukol, no? Dito sa atin, pang araw-araw natin. Ano pa? Pagdating din sa managing your hour, ang hirap talaga pagka masyadong maraming um,
notification. Sometimes may yung notification, nakakastorbo ko, eh. Yung magfa-flash yung cellphone niya, pak, "Uy, ano ito?" Oh, meron notification sa Instagram, sabihin na natin na ano yung mga social media. Number one, Facebook. Number two, YouTube. Number three, Instagram. Ano pa? Number four, Twitter. Dami, no? Siyempre, yung Facebook, meron din Messenger. Oh, yan, 5 na. Ano pa? Merong Viber. Ah, 6 na. Eh, kung yung lahat ng 6 nagpa-flash, pak, 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 pak. Oh, di ba? Ubos na yung oras mo, kakatingin lang nun doon. So, sometimes, maganda, yung notification, pag yung oras ng pagtatrabaho, huwag na munang mag-flash o ano. Meron kasing setting sa computer o sa cellphone ninyo. Para yung pagdating sa cellphone, parang ite-turn off niyo muna yung notification. Yeah. Halimbawa, mayroon doon sa notification, sasabihin mo, in 3 hours, wala na munang notification. Pwede natin gawin yun para maging productive lang ho tayo. Babalikan naman natin yung mga notification kung gusto natin. Pagka nagpapahinga na tayo, di ba? So, isa yun. Okay. Sunod, networking. Paano yung mga networking? Yung mga networking skill. Study says that over to 70%. So, nakikita ninyo ang paghanap ng trabaho doon sa networking. Actually, lahat ng projects ko, lahat ng ano ko, ng mga trabaho ko o negosyo ko, hindi lang basta-basta biglang dumating ho yan, eh. Dumating ho yan, by networking. So, ano ba yung networking? Ito hindi yung multi-level hindi to yung multi-level marketing, no? Kapag sinabi ng networking, yung parang makapag-ugnayan ka doon sa mga kaibigan mo, no? Ipahiwatig mo na nandito ka sa negosyong ito, di ba? Pinapakita mo yung mga ganun bang sitwasyon, no? Yung kaibigan mo ay umorder sa'yo, kakamustahin mo, mukhang hindi na tumatagal kung mga umu-order to, kunyari, no? O di, kausapin mo. Actually, networking is building relationships. Ang kagandahan kasi ng networking, kasi na-abuse kasi ang paggagawa ng networking. Pag sinabi natin ng networking, na-abuse ho yan, eh. Na-abuse na ng mga, hindi ko naman sinasabi ng mga multi-level marketing. No? Mayroon mga legit naman dyan. Pero some, hindi naman lahat. Some of them talaga, pagdating din sa wala na. Inaabuso, no, ang networking. So, sa simbahan, ginagamit din ng networking. So, kung meron kayong mga networks, mas maganda yan. Sumama sa mga organization sa simbahan, sa social activity, meron dyan Lions Club, di ba? Sa mga iba naman, Rotary. Ayan. Ano pa yung mga iba pa? Mga social action group, no? Yung meron kasi noon, tree planting, yung mga ganun ba? Ah, doon sa POS, di ba? Philippine Animal Welfare, di ba? Yung batas na yun. So bakit hindi natin gawin yun? Pwede rin yun. Kung mahilig ka sa mga, di ba? Sa mga animals, no? Sa pusa, sa aso, yun pwede mo alagaan. Kaya nga pala, meron ako napanood na nag-aalaga ng ng mga ligaw na aso, pusa. Meron isang
taga-Tondo, eh. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi 3 aso, 15 aso. Oh, pagkatapos ang pusa pinakamarami, 27 pusa, pinapakain niya 'yun. Ta's kung sinong gusto mong mag-alaga ng aso, pinapa-adopt niya, 'di ba? Oh, yung mga gano'n ba puwede nating maging adhikain natin, yung mga adhikain natin. 'Yan si kasamang Romel pagdating dun sa mga persons with disability, adhikain niya 'yan, 'di ba? 'Yun, puwede natin gumawa din ng mga aktibidad. Ako po yung mga malapit sa'kin yung mga retina pigmentosa, yung mga blind na katulad ko, 'no? Itong Sabado nga meron kaming, training, 'no, sa computer. Libre ko pong binibigay yung training na yun, pero nasa internet na. Gagamitin namin yung computer pagkatapos yung nagbibigay ako sa instructions doon sa cellphone. So, more or less, magagawa nila yung gusto nilang gawin doon sa ano, tapos makikinig sila sa instruction sa cellphone, gagawin naman nila doon sa computer nila. So, meron akong grupong gano'n, 'no. Magtuturo ulit ako, matagal ko nang hindi ginagawa, pero ginagawa ko lang ho 'to dahil marami hong mga, um, marami hong mga bagong blind, actually mga bago lang ho 'to, eh. Oo, gagawin ko lang ho 'to pero just because of maraming mga sa kanila mawawalan ng trabaho. Dahil mawawalan yung trabaho, kailangan nilang mag ika nga magkaroon sila ng skills para hindi mawalan yung trabaho nila. Isang may trabaho sa tawag dito, sa gasoline station, manager siya. Eh, paano niya na ngayon babasahin yung mga nandodo'n sa computer kung wala siyang skills dahil malabo ng paningin niya. So, puwede 'yun. Puwede niya ng basahin ulit yung mga trabaho niya doon sa computer. So, 'yun, isa sa mga networking, 'no, paano natin gagawin. So, yung ginagawa kong networking, hindi lang sa simbahan, hindi lang sa mga kaibigan ko. Actually, sabi ng anak ko, eh, "Papa, ba't ang dadami mong kaibigan?" Eh, sabi ko, "Anak, kasi lagi akong tumatawag sa kanila, kinakamusta ko, okey? So, yun, matuto tayong mag-network sa mga kapitbahay. Baka yung mga kapitbahay nangangailangan ng tulong. Baka hindi natin tulungan yung mga taong nasa kapitbahay natin. Baka who knows, 'no? Kaya minsan yung mga barangay captain, yun ang nagbibigay talaga ng magandang magandang ika nga, oportunidad na makatulong, 'di ba? So, bakit hindi? Bigyan natin ng 'yan yung mga gano'n okey. Sunod ng isa pang skills na natin gagawin, maggising na maaga, 'di ba? Ganito naman tayo, magising na maaga. 'Pag nagising tayo ng maaga, ano, 'di ba? 'Yun ang gagawin natin, magigising tayong maaga para yung ito nga pala. Yung una, yung aking anak, masasample ko sa kadalasan do'n sa mga aking experience, 'no, kasi siyempre experience is the best teacher, 'di ba? So, yung una, ang aking anak dahil pa sa pandemyang ito, natutulog ang late na, 1:00, 2:00, 3:00. Siyempre magigising siya 10:00 na, 'di ba? 11:00. Ano pang magagawa niya? Ngayon tinuruan ko, "Huwag kang
Huwag kang matulog ng gano'ng oras. Matulog ka ng 9:00 pa lang, nasa kama ka na, 'di ba? Para makondisyon mo 'yung sarili mo. 'Yun, hanggang natutuhanan niya 'yun. Ano nangyayari ngayon? Ngayon nagigising siya 6:00, 7:00, 'di ba? 'Pag nagising siya 6:00, 7:00, pagdating ng 8:00 trabaho na siya, do'n sa aming munting negosyo. Yung negosyo ngayon, yung nagbebenta ho kami ng condo unit, maliit na bahay, mga gano'n ba. So yung mga negosyo ano namin yun, tsaka nagbebenta din kami ng eto nga, yung kahapon, nag-deliver ho ako ng aming paninda, aming bangus. So yun, oh, paninda namin ng mga nuggets. So yun ang mga paninda namin, 'no? Yun ang mga binibigyan namin ng importansya. So, kung late maggising ang aking anak, hindi na namin magagawa yung dapat naming gawin, 'di ba? Ngayon, kung nagagawa na namin yung dapat naming gawin dahil nagigising na yung anak ko. So, marami kami mga inquiries tungkol sa real estate, meron kami mga order sa ano. Eto na nga, minsan kung tutuusin, magpoprograma na lang po ako, meron pang mga tawag. So, siyempre kabuhayan ho yun. Minsan kailangan kong entertainin ho yung mga clients and mga orders ho namin. Okey. Ngayon sige tingnan natin yung susunod na eto nagpaplano tayo, 'no? Gaano kaya tayo binibigyang importansya ang pagpaplano? Yung pagpaplano sa gabi pa lang. Ano masaya isa sa tinuruan ko po sa mga, sa, aking anak, sa mga pamangkin ko, gabi pa lang meron na tayong things to do, 'no, yung things to do for tomorrow. Kahit paulit-ulit yan, sinusulat ho yan. Nasubukan niyo na ba hong matulog pagkatapos magising kinabukasan, sasabihin mo, "Ano bang gagawin ko?" 'Di ba? Dapat gabi pa lang alam mo na. Actually maganda nga yung dati no'n, dahil meron diary no'n, 'no? Yung diary na yun, may nilalagay mo yung na-accomplish mo, yung nangyari sa'yo, 'no? In narrative, sinusulat mo yun, eh. Pero ngayon yata wala na masyadong nagda-diary, 'no? Dinadaya na lang nila. So, ayun tignan natin baka meron tayong mga gano'n na may pinaplano natin ahead kung ano na dapat natin iplano. Kasi yung mga plano ho yun, dapat binibigyan natin ng konting panahon. Kasi yung plano ho niyan, nagiging proactive yan. Proactive doon sa mangyayari. No? Mas mabuti mag-fail na nagpaplano kaysa mag-fail na hindi nagpaplano. O repeat ko yun. Mas mabuti mag-fail nagpaplano kaysa sa mag-fail na hindi magplano. Di ba? Anyway, magbe-break muna tayo. Adrian, break muna tayo. Magandang araw sa lahat. Nagpupugay at nagpapasalamat ang EFI Jeepney Station sa pangunguna po ni EFI Chairman Elmer Francisco, sa lahat po ng ating mga frontliners na nagtataya ng kanilang buhay, sumusuong sa panganib sa araw-araw para po mailigtas ang buong pamilya ng Pilipino
Kaya ipagdasal po natin sila sa araw-araw nilang pagkilos. Ito po inyong kaibigan, ang Bulagcaster ng Bayan, host ng programang Kasama Kaibigan, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. Sa ating mga healthcare workers, social workers, grocery store workers, retail employees, restaurant staff, delivery drivers, postal workers, pulis, bumbero at militar, ang ating mga guro, utility workers at mga superheroes. Ramdam ko ang inyong sakripisyo. Nakaka-relate po ako sa pangungulila niyo sa inyong mga mahal sa buhay. Nagsisikip ang damdamin ko pag nakikita ko kayong nagdi-distant hug o humahalik sa ating mga bunsuan sa pagitan ng salamin pagkatapos ng mahabang pagkakawalay sa ating pamilya. Ang mga staff po ng Elmer Francisco Industries Radio Station at ang programang Kaunting Kaalaman Pang-agham ay sumasaludo sa inyo. Pinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan, magandang kalusugan, malawak at mahaba pang pangunawa. Muli po, ito po ang inyong radio broadcaster Igan D. Capistrano ng programang Kaunting Kaalaman Pang-agham tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Nagpupugay po, sumasaludo sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Okay, maraming salamat. Maraming salamat kay kasamang Rick. No? Sa munting kaalaman, no? At saka kay kasamang Romel, yan. Pagkatapos ng ating programa, pakinggan niyo po kasi kasamang Romel. Yan. At saka si Sir Kat, si Mr. Hugot. Pakinggan po natin si Mr. Hugot. Marami talagang hugot yan eh. Yan. Ayan, si Mr. Hugot. At saka marami akong mabibigay kayong mga tips yan sa buhay. Yan. No? So, ang sabi ko nga dito, no? Tuloy ho tayo sa ating so yung pagpaplano ika nga, no? ng ika nga, actually, ito yung tinatawag na proactive. Ang proactive na tinatawag na pinauso ni Stephen Covey. Ito ay pagiging pagpaplano ng advance. Yan ang tinatawag na proactive. Sinasabi ko nga, mas mabuti pa magplano na magkaroon ng mag-fail kaysa magplano na kaysa mag-fail na hindi na plano. Yun. Diba? Mas maganda magplano. Kasi at least, pag nagplano ka, pagkatapos hindi sumang-ayon yung plano mo, umalpak, meron kang babalikan. Meron kang babalikan na sasabihin mong, saan ba ako nagkamali? Eh kung hindi ka nagpaplano, biglang nawala din, eh anong babalikan? Di ba? So, mas maganda mayroon kang binabalikan. So, mas maganda magplano. Eh kung gumanda yung plano mo, di maganda. Di ba? Hindi katulad yung
Mga iba kasi ala chamba, eh, 'di ba? Ala chamba. Sige, dito tuloy. Okay. Isa pa mga magagandang sinasabi, setting your short goals. Huwag yung meron tayong mga long plans. Kaya nga after 5 years, after 10 years, 'di ba? I-short goal natin. Ano yung mga short goal? Yung mga maliliit, no? Yung mga maliliit natin na goal. Halimbawa, sa isang araw lang, o sa loob ng isang linggo, gusto ko makuha ko 'tong goals na 'to, 'di ba? Ano yung mga goals na 'to, 'no? Anong gusto niyo mga goals na 'to? Yun ang gagawin niya. For example, kung ang short goals mo, makakabigay ako ng presentation ng isang isang presentation lang sa isang kalahating araw, 'di ba? Mag-short goals tayo. O kaya katulad ngayon, 'no, pandemic, ano meron tayo? Makapag-text man ba dun sa mga, 'di ba, yung mga contacts natin, at least 15, mga gano'n ba? Makakausap ng 3 tao sa isang araw. Puwede natin gawin ho yun. Sabi ko nga sa inyo, kaming anak ko, yun ang ginagawa ho namin. Na meron kaming mga short goals. Ano yun? Meron kaming presentation within a day. Kahit isa lang. 'Pag nasanay ho kami, gawin namin 2. 'Pag nasanay ho kami, gagawin namin 3. Madami na ho yun, 3 presentation. So, yung mga gano'n ho pong ginagawa ho namin. So, puwede natin gawin din ho yun. For example, short goals natin sa isang pamilya. Ano yung mga short goals natin? Siguro ang gagawin ko, makapagkuwentuhan ako sa anak ko, 'di ba? O kaya isa sa mga short goals ko, pakainin ko yung anak ko ng masustansya, 'di ba? Yung mga vegan vegan foods. Actually, meron kaming ginawa na kami ng anak ko. Segue lang ho, 'no, do'n sa short goals. Isa sa mga short goals ko namin ng anak ko, at least magluto kami ng bagong putahe. Mga 2 o 3 putahe sa loob ng isang linggo. Meron ho siyang ginawa ng pasta. Pesto din, pero hindi kami bumili ng sauce ng pesto sa grocery. Ang ginawa namin, kami ho gumawa ng pesto. Kakaiba, vegan. Ano ho yun? Meron kaming garlic. Eh, ano pa? Ang pinaka-ano namin, spinach. Sarap. Tapos nilagyan namin ng lemon. Tapos meron kaming garlic. Tapos inano namin ng olive oil. Pagkatapos nag-ano kami ng noodles. Di ba? Pagdating sa noodles, tapos nalagyan namin ng parmesan cheese. O yun, vegan na ho yun. Sarap. Di ba? Ah, isa sa mga goal ho namin kasi ng anak ko, yung ganun, na mayroon at least 2. Hindi man yung 2, at least isa. Meron bago sa isang linggo. No? Isa mga short goals ho namin. Eating healthy. Kasi kung puro processed food ho yan, alam mo siguro ni Chief Elmer Francisco, no? Yung pagdating sa mga ganyan, sa mga vegan, masasabi ko, si Elmer Francisco pagdating dyan, number 1. Diba? Kasi vegan advocate ho yan.
Yeah. So, pinapakita talaga yung ating ika nga, ating healthy food, 'no? So, isa sa mga short goals, gawa tayong mga short goals within a week or within a day, mga gano'n. Puwedeng mapaunlad yung ating kabuhayan o buhay natin o pananaw natin sa bagay-bagay na puwede nating gawin yun. Okey, sige sunod na ho natin na ano, okey. Ito isa sa pinakamahirap, meditating. Lalo na pagdating ng gabi. Ito sa mga problema 'to sa mga hyperactive. Actually, sa mga hyperactive, yung mga negosyanteng hyperactive, pagdating 7:00 nandodo'n pa rin, okey pa rin sila, makakapag-ano, 'di ba, hyperactive sila. Pagdating 8:00 malakas pa rin sila, 9:00 malakas pa rin sila, pagdating ng tulog agad, tug, 'di ba? Pero meron dapat minsan na binibigyan din ng at least kung sa sarili mo meron kang magme-meditate ka. Ipagmuni-muni natin yung nakaraan, 'di ba? Ano, natapos natin 'tong araw na 'to, ano yung accomplishment natin, 'di ba? Ano yung ginawa natin. So, ayun yung mga puwede natin puwede nating gawin, 'di ba? Yung mga gano'n na puwede natin ayusin yun sa buhay natin. So, meron tayong mga, ika nga, meditation, 'no? Minsan alam niyo yung pagka pinipili natin yung mga kanta natin, ito si kasamang Kat, magaganda yung mga music niyan, eh. Alam ko mahilig din sa music 'yan, eh, 'no? Yung mga music namin kasi, halos halos kaisang yung music niyan, alam ko yung music niyan magaganda. So, puwede natin bigyan natin yung music muna, pagkatapos iwasan na muna natin yung mga news, tapos na yung mga news, 'no? I Konting meditation, magpapakalma sa ating buhay. So, magkaroon tayo ng meditation, okey. Sunod, dapat marunong din tayong makinig, active listening. Ito isa sa mga kasalanan ng mga, ewan ko, millennials siguro, 'no? Dahil information is very fast. Pagdating do'n sa mga information, ang kulang-kulang ho nila is active listening. Bigyan mo ho ng importansya yung taong kumakausap sa'yo. Isa ho sa ginawa ng nanay ko, kasi yung nanay ko siyempre 'pag nasa mesa ka, ayaw makita niya ang kanyang apo, ang kanyang anak, kahit sino man siya, kahit yung ang bagong asawa niya, 'no, ayaw niya makita na mayroong cellphone sa harap ng mesa. Ang sasabihin niya, "Take that out of the table." Yan sasabihin niya. Siyempre, matanda yun. 'Pag lola lang sabi, sunod ka. Kasi kami yung mga pamilya ho namin, 'pag sinabi ng matanda, sunod ka. Kung hindi, sasama ng loob sa'yo ng matanda, konsyensya mo na. So, konsyensya mo na kung susunod ka o hindi. Pero kung tutuusin, sasabihin niya, "You know what's the reason kung bakit ko pinapatanggal sa inyo 'yan? Kasi wala tayong communication. Naintindihan ko," sabi niya na, "Naintindihan ko kailangan niyong magkaroon ng information, pero wala tayong connection."
Nasa harapan tayo ng pagkain pero wala tayong koneksyon. So, pagdating ho sa gano'n, yun ang isa sa mga pagdating sa gusto niya nakikinig ang bawat isa, 'no, sa kung ano nangyayari. So, magbigay ka ng istorya, kung anong gusto mong ibigay ng istorya, anong nangyari sa buhay mo within a month, within a day, ano ba nangyari sa buhay mo, 'di ba? Okey, okey. Anong eliminating ants na tinatawag? 'Di ba pagka sinasabing eliminating ants, tinatanggal natin yung mga langgam, ika nga. 'Di ba 'pag kinagat ka ng langgam, 'di ba pagpag ka ng pagpag, 'di ba? Ito naman yung sinasabing kung binago mo ang iyong pag-iisip, binago mo yung buhay mo. Ang pinakaimportante at yung peste sa buhay natin, kung tutuusin, negative thoughts. Negative thoughts, nangyayari ho sa atin lahat 'yan. Wala hong perfect na tao at meron din negative thoughts ang bawat isa. Kaso nga lang, pag dapat tinatanggal mo na yung negative thoughts, kaya pinapagpag mo na, 'no? So, dapat yung pag-iisip mo dapat kasi yung pag-iisip ginugulo ka niyan buong araw. So, dapat kung meron kang negative thoughts, dapat tinatanggal mo na 'yun, 'no? Kung wala 'yun, anong mangyayari? Ay, siyempre iba-bother ka ng pag-iisip ng mga mali, hindi ba? Ah, kung 'yan, kung 'yan yung mga negative mo sa utak mo, nandiya-diyan sa utak mo, dapat meron kang radikal na pagbabago sa buhay mo, 'di ba? So, ang importante, satisfied ka, worth ka, 'yun ang dapat iniisip mo, worth ka, satisfied ka, 'no? Kasi alam ko pagdating sa failures, iniisip mo, "Ano yung mali ko? Nagkamali ako sa ganito." Pero dapat tumatakas din tayo, umaalis din tayo sa gano'ng klaseng yung mga klaseng pag-iisip. Ika nga umaalis din tayo do'n sa mga negative thoughts natin. So, pagka ikaw magiging optimistic, 'no, very excited ka. So, bakit tayo mapupunta sa negative? Dapat maging optimistic ka, maging masaya ka, 'di ba? Kung masaya ka sa pagiging optimistic, 'di maging optimistic, worth naman 'yun, 'di ba? 'Di ba? So, eto ano, nasabi ko nga sa inyo, is yung nasabi ko sa inyo nung una is tignan natin yung mga negative thoughts, 'no? Ano ba yung mga negative thoughts natin? 'Pag hindi ito na halimbawa, ang anak natin ang anak natin hindi hindi nakapagbigay ng tamang impormasyon, iniisip natin ika nga nagbabago na yung tingin natin sa kanya, 'di ba? Nasabi ko nga sa isang kaibigan ko sa Amerika, si Erwin Asul. Erwin, kamusta ka na diyan? Anyway, usap-usap kami sa mga anak, ganyan-ganyan ba dapat nagbago si ganito, ano dapat magbago si ganyan. Kaya nga sabi ko sa kanya, minsan yung mga hindi mo inaasahan na magbago at yung tutulong sa'yo, yun ang tumutulong. Yung
Yung taong bang minsan akala mo, hindi ko pwedeng lapitan ito eh. Pero yun din ang taong tutulong din sa'yo. Madalas mo mangyayari yan sa buhay ko. Akala ko hindi tutulong yung pera to, yun ang tutulong. Sa mga kaibigan, akala ko yung mayroong mga taong makakaunawa, pero hindi pala nakaunawa. Ang gusto niyang pakinggan, yung sarili niya lang niya. Di ba? Mayroong mga tao gano'n na gustong pakinggan lang ang sarili. Ika, are you hearing yourself or are you hearing the people who's communicating with you? Yan ang madalas kong sinasabi sa anak ko eh. Pag minsan nagdidiskusyon kami, alam mo, hindi naman masama doon magka-diskusyon ng ama at saka ang anak. Okay yan, natural lang yan. Pero minsan, ang anak ko, salita na salita. Yan, tanong ko, ikaw ba yung nakikinig sa sarili mo? Ikaw ba yung nakikinig lang doon sa taong kausap mo? Kung ikaw lang yung nakikinig sa sarili mo, what's the use na mag-usap tayo? Dapat marunong ka rin doon sa taong nagsasalita. Di ba? Isa sa mga masasabi kong, teka nga, di ba? So, isa sa mga negative thoughts yun. No? Ano pa yung mga negative thoughts masasabi natin? Isa sa mga negative thoughts, di ba? Pag yung asawa natin ay hindi nakapagpaalam, yeah? Pagkas lumabas, 5 oras nang nawala, di ba? Parang wala ka ng tiwala, di ba? Negative thoughts. Isang kaibigan na masasabi kong kinakausap, kaya nga, actually, mayroong mga ganito eh. Kinakausap ka na, iba pala yung iniisip niya. Meron din ganon. Negative thoughts. Isa sa mga Pilipino, when it comes to negative thoughts, is talangka, attitude. Di ba? Instead na i-elevate mo yung tao, ika nga, pinataas mo siya. Binababa mo pa siya. Isa sa mga ugali ng mga ibang Pilipino. Hindi ko naman nila lahat. No? Lahat. Karamihan sa mga taong ganyan ay puro negative thoughts. Diba? Binigyan ng opportunity ng isang tao. Ang iniisip, negative thought. Ito ba'y totoo? Negative thoughts. Diba? Tingin natin sa presidente. Kaya ito, magkatapatan na tayo. Minsan, tingin natin sa presidente. Iniisip natin kung ano yung ginagawa ng presidente. Diba? Minsan, isang linggo lang, hindi lang siya nagpakita. Ano ba yan? Negative thoughts na agad. Diba? Katulad kahapon. Yung kay Alan Peter Cayetano. Tungkol sa speakership. Anong pinagkagulo? Negative thoughts. Di ba? Hindi ko alam kung sino tama sa kanila at sino hindi. Pero ang nagkagulo sila because of the negative thoughts. Ano nangyari? Instead na magkaroon deliberation kahapon, nagkaroon ng vacation tungkol sa sa tungkol sa budget, di ba? Oh, anyway. Yung mga negative thoughts, hindi na natin binibigyan ng malaking importansya yan. Kasi ang negative thoughts
no? Isa sa mga masasabing isa sa mga isa masasabi kong hinihila ng pababa ang isang tao. Yung mga, yung, halimbawa, yung pagkatao mo, no? Pag meron kang lagi kang negative thoughts, hindi yung taong ang pinag-iisipan mo ng masama ang bumababa, ikaw yun. Kaya kung halimbawa kailangan natin yung pagguhi ng bawat isa, ang ating negative thoughts. Bigyan natin ng pagkakataon ng sarili natin. Anyway, bago po kayo sa munting dasal po natin bago tayo magtapos. Lord, sumamo kami na bigyan mo kami ng biyaya ng positive thoughts. Dahil mga negative thoughts, ito lang po ang nagpapababa sa amin. Salamat sa mga ehemplo mo na binigyan mo kami ng biyaya ng hope, pag-asa. Kasi pag-asa, positive hope. Binigyan mo po kami ng pag-asa, no? Para makita namin ang buhay namin sa hinaharap. Sa hinaharap na pinapangako mo, magaganda din ang buhay din namin. Ang buhay na gusto mong mangyari sa amin. Yung buhay na masasabing may kapayapaan. Ito po yung tinataas ko po sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. Ito po si John B. Javier. Muling nagpupugay. Bukas sa weekend ho. Magsama-sama ulit tayong magpamilya. Ito po si John B. Javier. Nagsasabing, not all things can do great things, but all can do small things with a greater love. Thank you, thank you.